Tila nakisali na rin po itong si Ombudsman na Sus Crispin Remulla dito po sa sinasabing pag-discredit o paninira at pagpapawalang halaga o hindi pagpansin dito po sa naging pahayag ng 18 ex-Marines na kung saan ay nagsisilbing eyewitness. Direktang may kinalaman at sinasabing aligasyon na nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno at iba pang personalidad. Sa ngayon, ang pinakahuling banat ni Ombudsman Remulla dito po sa 18 nagpakilalang dating Marines ay sabi ni Ombudsman Boying Remulla, yan daw po ay may mga kasong murder yung ibang sundalo. At yun po, yung naglabas sila ng affidavit itong 18 na kung saan ay pinapatunayan na nag-deliver po sila. Ang pahayag ni Remulla ay lumabas kasunod ng press con ng grupo na nag-akusa sa ilang matataas na personalidad. At ayon po kay Ombudsman Remulla, ay batay sa paunang impormasyon na sa kanilang tanggapan, ilan sa mga lumagda sa affidavit ay na-discharge na sa serbisyo at may mga kinakaharap na kaso. So, ang sabi ho niya, lahat naman daw po, wala raw po sa aktibong serbisyo at marami sa kanila discharge. So, dito ho mga kababayan ay ang sinasabi, murder. Ang kaso na discharge, 6 sa kanila may kasong murder. Kaya agad na sumagot ito pong si Attorney Levi Baligod na kung murder ang kaso ng kanyang mga kliyente, itong 18 Marines, dapat to nakakulong ang mga ito, di po ba? Kasi pag murder, mga kababayan, wala hong piyansa. Kaya sabi ho ni Atty. Baligod, wala naman sa kanilang yung nakapagpiyansa para lang nakalaya, out on bail. So dito ho, parang lumilitaw ho mga kababayan na parang bahagi po ito ng paninira laban po sa 18 ex-Marines. Kasi sa ngayon mga kababayan, parang nagtutulong-tulong lahat po ng mga kaalyado po ng administrasyon para siraan at wakwakin o pahinain ito hong mga argumento at testimonya ng 18 ex-Marines. Kapansin-pansin na nga ho, mga kababayan, di ba? Parang ang naratibo ho ngayon ay iisa. At sinimulan niya ni Senator Ping Lacson na parang binabaliwala ho at hindi ho, parang hindi ho binibigyang halaga itong naging pahayag ng 18 ex-Marines. Ang agad na tumbok, yung pagkatao, hindi yung sinabi. Mga kababayan, so kita nyo nauna si Lacson, tapos sumunod ho dyan napakarami pa na ibang mga kaalyado ng administrasyon at ngayon ay ito pong si Ombudsman na Boying Remulla na dapat ho mga kababayan di ba siya po ay tumitingin ho dyan kasi kung totoo at ang sabi ho niya nung siya po ay ma-appoint bilang ombudsman, wala raw po siyang sisinuhin. Kahit na sa administrasyon o oposisyon, basta't lahat po wala siyang sisinuhin. Ito, importante ho ito mga kababayan Kasi ito may mga aligasyon ng korupsyon po rito sa sinasabi ng 18 na ex-Marines. Dapat ho talagang binibigyan pansin po ito ng ombudsman, di po ba? At higit po sa lahat ay hindi po siya dapat na nagsasalita na laban ho. Kasi magiging lilitaw na bias ka, di ba? Ito pong si Ombudsman Remulla. Bakit ganon? Mga kababayan. At may mga binabanggit din ho siya na kung saan ay ito raw hong paglabas ng ng 18 na ex-Marines may kinalaman daw ito sa posibleng yung gusto ho na magkaroon ng parang pagalitin po ang tao. At yung para magkaroon po ng dahilan para magalit ang tao sa gobyerno. Yun ho mga kababayan. Well, dito ho, nagtataka lang ho tayo kasi ang ombudsman
ano ho yan ang tawag ho talaga dati ho dyan, tanod bayan. O, di po ba? Tanod bayan, tagabantay ho sa mga nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Yan po talaga. Pero ang nangyayari ho ngayon, wala ho. Ang ginagawa ho ay parang o sumasama na ho siya sa paninira. Yun lang naman po ang ating napapansin, mga kababayan. At kayo ho, ano masasabi niyo rito? Kasi maliwanag ho, mga kababayan, na dapat ho, kapag merong ganyang aligasyon, tapos higit po sa lahat, hindi lang basta nagpa-presko na, merong nilagdaang affidavit, notaryado, at isinabmit po ito diyan po sa ombudsman. Siguro marapat lang naman na ito po ay tingnan ni Ombudsman Remulla at higit po sa lahat, dapat ho ay maging ano siya, maging patas. Kasi sabi ho niya, no, meron ho siyang, meron siyang statement na magiging patas daw si Ombudsman Remulla kahit sangkot ang kanyang pangalan. Yun po ang sabi ho niya at talagang itutuloy daw ho, no, yung pag-iimbestiga dito sa affidavit. Pero bakit nagsasalita na siya ng mga ganyan? Kung magiging patas. So iba po ang sinasabi sa iba pang sinasabi. So paiba-iba ho, mga kababayan. At well, titignan ho natin. Sabi niya, basta sabi raw, fair daw po sila. At syempre kasi nabanggit nga ho itong pangalan ni Ombudsman Remulla, di ba, na may kanalaman dito sa pakikipag-usap sa mga di umano ICC investigators at kasi parang kasama ho ron si Antonio Trillanes na di umano ay iniuugnay naman sa pag-deliver po ng cash $2 million ayon po sa 18 Marines. So yun po at ang sabi nga ho ni nitong si Attorney Baligod bagamat kasama ho sa pero wala namang binabanggit na tumanggap po ng pera itong si Ombudsman na Remulla na kasama ho siya sa pakikipag-meeting sa mga ICC investigators at ginanap ito sa kanyang bahay at naroon sina dating PNP Chief Nicolas Torre at din ito pong si Antonio Trillanes. So yun po ang binabanggit natin. At ang sabi ho, mga kababayan, talagang sila po ay nagsisilbing eyewitness. Kasi pag binanggit mo ng eyewitness, ibig sabihin ay talagang sila po ay may personal knowledge, di po ba? Pero bigla umihirit si Ombudsman Remulla na hindi. Yung mga dyan yung layunin ng nasabing 18 yung paglabas po nitong 18 ex-Marines ay para magkaroon daw po magulo po yung politika dito po sa ating bansa at yung mga so tinumbok na ang sabi hindi raw po lahat sa dito po sa dating Marines ang sinasabi may mga kaso ho na murder yun ho. Kaya lang kung murder nga ho ang kaso, tama ho si Atty. Baligod, bakit ho nakakalaya? Ito hong mga ex-Marines na ito. At sabi po ni Ombudsman Remulla na yung mga aligasyon ng ex-Marines ay ito may baka meron daw nasa likod nito. Ang sabi po. At ito may kinalaman sa parang magkaroon ng yung political tipping point na kung saan ay ito ang maging nicha, yon tamang salita para magkaroon po ng mitya at magkaroon po ng siyempre kaguluhan at pag-aklas laban po sa gobyerno. So yun po ang binabanggit ni Ombudsman Remulla. At siyempre alam niyo naman ho, mga kababayan, lahat naman ho may sasabihin, may kinukulayan ho, pero ako naman ho bilang isang pangkaraniwang mamayan at taxpayer, dito ho sa mga aligasyong ito, may tinutumbok ko ng mga pangalan meron po lugar na sinasabi. At kung ano ang i-deliver. Di po ba? Ano bang rito? Mali kung imbestigahan. Di po ba? Sana imbestigahan
Yun po ang pinakamainam na gawin. Imbestigahan po at ng ombudsman at inaabangan ho natin kung magbabago pa ba itong yung paninindigan ho ni Senator Ping Lacson na wag imbestigahan kasi may preson ulit itong yung 18 ex-Marines ay kanilang pinaninindigan na nag-deliver po sila ng pera, ng mali-malitang pera dito po kay Senate President Tito Soto sa kanyang tanggapan sa Baclaran. Ang tanong ho rito siguro, meron bang opisina si Senator Soto diyan sa may Pasay area? Yun na siguro. Tapos ay, di ba, tingnan mo siguro, kasi sila ho rin mismo nag-deliver mahirap pa baliin yung ganyang mga aligasyon, mga kababayan at bagamat ang sabi, tapos bukod doon kay Senate President Tito Soto, di ba, si Senator Erwin Tulfo, tapos may iba pang mga congressman, di ba, at ang pinakamalupit ho dito ay yung sa Pangulo, bahay ng Pangulo raw sa Ilocos Norte. Siguro matingnan din ho, mga kababayan, di ba? Kaya lang ang sabi ho ni Tony Baligod meron daw mga litrato at video kasi meron ako nakausap, mga kababayan, na talagang SOP ito, na kapag nag-deliver daw itong mga dating security ni Saldico ay matik kinakailangan pipicturan, lilitratuhan. Kasi yun po ay katunayan na na-deliver yung pera. At meron daw silang GC. Kwento ko ng mga sundalo, meron silang group chat na halimbawa nag-deliver dito sa kay Congressman ganito o natanggap, nililitratuhan pinipicturan, tapos ipopost sa GC, boss, okay na i-deliver na dito kay Congressman Tarpulano, o ito ganon. O ito na ibigay na ito kay Senator ganito. So may mga ganon sila. Kasi para kwentas klara siguro at di ba, magtatanong, bakit yung sa akin wala pa? Boss, ito, nag-deliver yung mga bata ko diyan, So may mga ganon, di ba? At least para merong may ebidensya, mga kababayan. So alam niyo ho, para matigil na ho itong yung mga sinasabi kasi nalilis na ho ng gusto Okay, so parang ginagamit po ito ng kabilang kampo para palakasin at di ba, magkaroon po ng yung isyong politikal at siyempre parang ang tumbok ko diyan baka magkaroon ng ng mga pag-aaklas laban sa pamahalaan, mga ganon, etc. Parang ganon ang sinasabi. Pero ang linaw, lumabas po sila ng maayos at ito, base po sa legal na proseso, meron naman silang affidavit, nagkain na rin po sila ng reklamo sa ombudsman, pero ang pinakamaganda ho, mga kababayan, ay talagang imbestigahan na. Para matapos na ho ito, kung talagang sabi ho nila Ombudsman Remulla, nila Senator Lacson at ng iba pa na kasinungalingan at hindi ka panipaniwala, ito hong mga aligasyon ng 18 ex-Marines, putulin nyo na yung kanilang sinasabing mali, yung kanilang kasinungalingan sa pamamagitan ng imbestigahan nyo. At doon, mga kababayan, doon nyo dikdikin at mapatunayan na mali yung kanilang mga naging aligasyon at higit po sa lahat, makatutulong ito para linisin, di ba, yung pangalan ng mga inaakusahan. Ako, hindi pala totoo. Itong binabagit ng 18 ex-Marines at wala silang mga matibay na ebidensya, puro dakdak lang, di ba? So, kapag ganyan ho, mga kababayan, maaaring mapaniwala na ang tao na hindi pala totoo yung mga aligasyon at na mga pandarambong at pagnanakaw ng Pangulo at ng iba pang mga opisyal ng gobyerno. Di po ba ganun lang ho ito para matapos na Pero kung i-ignorin mo lang, babaliwalain, tapos yung personal na yung personal na pagkatao ang titirahin, mag-iisip po yung tao, ang publiko. Bakit ganon? Ayaw nila imbestigahan. Di ba? Kasi may affidavit to Kapag naimbestigahan tapos sinabi yung lumitaw na mali yung mga sinasabi, pwede ho nilang kasuhan, di ba? Perjury. Yun, pagsisinungaling. So, di ba, pwede nang tambakan nila ng kaso at makulong na talaga itong 18 ex-Marines kung sila po ay nagsisinungaling. Yun lang ho, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa ating mga kababayan
na sumusubaybay dito po sa ating channel. Dito ho kasi parang nagtulong-tulong na ho na sila po ay nagsanib puwersa na iisa po ang naratibo na siraan at wakwakin yung pagkatao nito hong 18 ex-Marines at ito parang lumilitaw, ganun na rin, nakisali na rin si Ombudsman Remulla na sinasabi, may mga kaso murder dyan kung may kaso murder, sabi ng Tory Baligod, bakit nakalaya? Walang piyansa ang murder, di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at yun ho, para maibigay nyo rin po yung sentimiento dito po sa isyong ito. Ang ating pinag-uusapan, Ombudsman Remulla, nakisali na rin po sa pagwakwak dito po sa 18 ex-Marines. So mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.